Blessed morning, mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Today is the Sabbath day ng mga nag-day off or mga sumisimba ngayong araw ng linggo. But merong iba din na nagse-celebrate ng Friday at ano pa mang araw o kaya ay Saturday. But hindi po importante kung anong araw natin isineselebrate ang ating Sabbath day o araw ng pagsamba o paglilingkod sa ating Panginoon. Ang importante po is yung ating puso at yung ating espiritu ay handa na makapakinig o may matutunan tungkol sa salita ng ating Panginoon. So mamaya pa po yung ating Sunday service na attendan dito sa ating lugar. Kaya ngayon po ay moment muna natin para mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay and tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Gayun din, ayan, napakaraming mga magagandang mga bagay na nangyari sa atin. Isa na dyan ay ang tayo ay nagigising pa sa bawat araw at nakakatulog ng matiwasay at maayos. Maaaring pagod man dahil sa trabaho, puyat dahil sa trabaho o mga ginagawa. Pero ang importante, pinakauna na pagmulat pa lang ng mata natin ay magpasalamat na tayo sa ating Panginoon. So yan po ang ating gagawin at yun nga kakatapos lang ng Labor Day o ng araw ng mga manggagawa. So ngayon naman ay araw ng pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoon. So bago tayo dumako sa ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay, lakas at hininga Panginoon ay pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Gayon din sa lahat ng mga blessings, kaya ng mga financial na mga blessings Panginoon at divine wisdom, divine protection, divine connection Panginoon sa protection, provision, promotion Panginoon at lahat ng mga bagay na inaasam o pinagdarasal namin na natupad or answered prayer Panginoon. Gayon din Panginoon sa mga pagsubok, trials and problems na aming pinagdadaanan Panginoon ay nagpapasalamat pa rin po kami Panginoon dahil ito ang nagiging daan upang kami ay lubos na magtiwala at sumampalataya sa inyo. Gayon din, inuhubog nito ang aming karakter at ang aming pag-uugali Panginoon nang sa gayon kami ay maging karapat-dapat na representante ninyo or witness ninyo habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. Nang sa gayon, ang inyong kaliwanagan at inyong glory na nagliliwanag sa aming Panginoon ang siyang maging buhay na patotoo sa lahat ng tao na aming makakasalamuha o makikilala Panginoon. At walang sawa po, kaming nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa pagtubos sa aming mga kasalanan Panginoon sa krus ng Kalbaryo o Golgota. Kaya merong good news na maaari naming ipahayag at ibalita sa lahat ng tao, Panginoon. Gayon din po, salamat din po sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang aming iisipin, gagawin at isa sa puso, Panginoon, ay tanging pagsunod lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa aming gagawin na pag-aral na ito and may your godly wisdom guide us, Panginoon, langisan ang aming mga labi at itago kami sa inyong likuran. We humble down before you, Panginoon, na hindi ang aming glory, ang aming karunungan ang makita, ngunit tanging ang inyong karunungan at ang inyong ipinagkakaloob na dunong Panginoon upang maipaliwanag ng may kaayusan at maiintindihan at magrerema sa puso, isip at espiritu ng mga taong makakapakinig o makakanood nito, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa. As we all we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So narito po tayo sa Lucas 24, 3-4. Ayan, magkasama po yung Lucas 3-4. So sabi dito, ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Yesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Message, pero pagpasok daw ng mga babaeng yun ay wala roon ang bangkay ng Panginoong Yesus. At habang nagtataka daw ang mga ito, ay may lumitaw na mga anghel na nakakasilaw sa tabi nila. Application. Ang bukas na puso at isip para makapasok at maghari ang Panginoon ay may liwanag na nakakasilaw. Dahil iyan ang Panginoon. Nagbibigay liwanag sa madilim nating buhay. Ang mga patay o namatay nating espiritu, pag-asa o pangarap sa buhay
ay muling bubuhayin ng Panginoon. Pero mangyayari lang iyon kung kusang loob nating isusuko ang lahat sa Kanya. Dahil habang nakatakip o sarado pa ito, paanong makakapasok ang liwanag na nakakasilaw o nagbibigay buhay. So purihin ang pag-abasa na mabuting balita ng ating Panginoon. So yun na nga, di ba nakita natin yung two-way explanation or two-way na maaaring maging paliwanag tungkol doon sa pagkagulong ng bato na humaharang sa libingan ng ating Panginoon. And which is dito tayo ay meron tayong representation. Ayan, so ito yung nangyari sa ating Panginoong Yesus nung siya ay napako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay but on the third day, He rose again. Ayan, so yan, may mga gwardya na nakabantay talaga doon sa batong napakalaki at napakabigat para maigulong, di ba? And merong dalawa ang explanation ng bawat isa, ito ay mga anghel kasi so forth ng ating topic na ito ay maiintindihan natin kung sino yung dalawang lalaki na may nakakasilaw na kasuotan or damit na nakita ng mga kababaihan ng Israel or kababaihan ng sumunod or nakakaalam kung saan nakalibing ang ating Panginoong Yesus. At yan na nga, ito yung magiging ending ng ating Panginoong Yesus ay kaya wala na roon ang bangkay ng ating Panginoong Yesus dahil ito ay muli nang nabuhay after 3 days. So nangyari at naganap yung sinabi ng ating Panginoon, di ba? So ito naman, at dun sa explanation din natin na, di ba, ang Panginoong Yesus sabi nga, I am the way, the truth, and the life. And tayo bilang mga makasalanang tao, tayo ay nasa dilim, di ba? Pero if we want the light of the Lord to come into our life, dapat mayroon tayong bukas na puso at bukas na isip at bukas na espiritu para papasukin ng ating Panginoon. Gayun din, ayan, yung mga namatay sa atin physically, either mga kakilala natin, mahal sa buhay, di ba? Sila ay muling mabubuhay pagdating ng ating Panginoong Yesus, which is we don't know kung kailan yung exact day na yun. Basta ang mahalaga ay always tayong maging ready dahil hindi pa natin alam kung mangyayari ang rapture o makakasama ba tayo sa rapture o bago mangyari ang rapture ay wala na tayo dito sa mundong ito. Pero ang pinaka-importante ay we live each day of our life serving the Lord, serving our neighbor, or serving the people that is surrounding us or mga makikilala natin. And ayun, 'di ba? Tayo syempre consider din kasi na ang death ay hindi lamang siya yung physical death, 'di ba? Posible din na ayan, meron tayong mga nasirang mga pangarap, 'di ba? Na hindi na natin natupad dahil maaring may problemang pinansyal o nagkaroon kayo ng mga problema sa pamilya o sa mga kasamahan mo sa trabaho, 'di ba? Pero sabi niya nga, kayang-kaya yang ma-restore ng ating Panginoon dahil sa Panginoon walang imposible dahil He is the great I am. Di ba? Sabi nga natin dun sa explanation natin, pag sa atin magbabase ng I am is imposible talaga, impossible. Pero pag ginamit natin yung I am ng ating Diyos, ayan, ng ating Panginoon, yun yung magiging posible ang imposible, di ba? Kaya may kanta nga niyan, ewan ko kung napakinggan na ng karamihan sa inyo, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya, sa Panginoon, ayan. So, pero, may kailangan din tayong gawin, di ba? Kumbaga, ang Diyos, He is willing to do it for us na tayo ay bigyan ng kanyang liwanag o buhayin at bigyan muli ng pag-asa yung namatay nating mga pag-asa, namatay nating puso o nasaktan nating puso kung tayo ay bubuksan natin ang ating isip at ang ating puso para papasukin yung liwanag niya. Kasi kung mananatili ka sa dilim, ay paano magliliwanag ang iyong buhay, di ba? So, once that you open your heart, open your soul, and open your mind to the Lord, pag pumasok na siya sa atin, yung liwanag niya na yung magliliwanag sa atin. Kaya nga, di ba, sabi, let the light of the Lord shine in every one of us. And
Kaya yan, sobrang masisilo ang mga tao and magtataka ka na lang, people will say, alam mo bakit ikaw, nakakapagtaka ka kahit alam namin na marami ka mga problema or may mga nagpa-persecute sa'yo, maraming mga nanlalait sa'yo o nang da-down sa'yo, pero nananatili ka pa rin na positibo at laging cheerful sa buhay. And syempre, ang magiging response nung taong yun sa mga sinasabi na ganun sa kanya ng kapwa niya is because the light and the love of God is shining and reigning at naghahari sa kanyang buhay. Kaya kahit ano man ang pagdaanan niya, alam niya na may pag-asa dahil there is hope in the Lord. Ayan, ano man ang mga nangyayaring kadiliman sa mundo ng mga war at kahirapan na ito o corruption man yan sa ating bansa ay kayang-kayang solusyonan ng ating Panginoon in His perfect time. Hindi sa mga oras na itinakda natin, ngunit sa itinakdang oras at panahon ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang ay patuloy nating patibayin ang ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon at magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Kanya at gawin natin yung pinagagawa ng ating Panginoon na tayo ay manghikayat o mag-akay ng ating kapwa patungo sa pagkakilala sa Kanya at pagkakaroon ng matibay na relasyon. Nang sa gayon, ang kanilang madilim na mga buhay ay magkaroon ng liwanag at hayaan natin na tayo yung maging light and salt sa kanila dahil kapag ibinigay natin o shinare natin sa kanila yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon ay grabe ang pagsasaya ng kalangitan, lalong higit ng ating Panginoon. If one sinner ay nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap at pinapasok ang ating Panginoon sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. So, nawapay may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video and let us all end it up into prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapagana sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong napakaganda at tunay na makabuluhang mga mensaheng ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that we should have an open heart, an open mind, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang inyong liwanag o ang inyong light na makapagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa amin, Panginoon, ay makapasok sa amin, Panginoon. Alam po namin na anumang mga bagay na nawala sa amin, Panginoon, ito man ay pinansyal na mga problema sa trabaho o sa negosyo, maging ang mga relasyon, Panginoon, na nasira sa pamilya, sa mag-asawa, sa mga churchmate o sa mga magkakaibigan, Panginoon, o kahit kanina pa man, ay kayang-kaya niyo pong i-restore at ibalik ng 100-folds of blessing or 100 times pa, Panginoon. Basta ang kailangan lang po ay magkaroon kami ng humble heart that willing to submit to you, to your power, Panginoon, and to your majesty. At open heart and open mind, Panginoon, na tanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, psychological, physical, emotional, Panginoon, na sickness, ay alam namin, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Maging ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan, Panginoon, kaya mayroon kaming maaring ibalita at ipamahagi sa aming kapwa, Panginoon. We also pray, Lord God, na kung ang inyong desisyon, Panginoon, ay ang lisanin na ng mga kakilala namin o mahal sa buhay ang physical nilang katawan dito, Panginoon, ay we are rest assured and we are comforted, Panginoon, na makakasama rin namin sila sa inyong kaharian in your perfect time, Panginoon. Dahil yun naman talaga ang magiging wakas ng aming buhay, Panginoon, ang makasama kayo, Panginoon, at magbalik ang Espiritu na ipinagkaloob nyo sa amin sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon. Also pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, mga regular members, workers, at teachers, ang mga mentor, Panginoon, at mga missionary, Panginoon, na nagpupunta sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang sulok ng mga bansa, Panginoon, upang maabot at ma-share ang inyong gospel o good news o ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo o maging sa kalawakan man ito, Panginoon.
ay tunay na maipamalas at maipakita kung gaano kayo ka-wonderful, gaano kayo ka-powerful, Panginoon. And with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon, because you are the creator of heaven and earth, Panginoon. Maging kami na mga tao na nabubuhay dito sa mundo ay pagmamay-ari niyo po, Panginoon. At we pray, Lord God, na mas lalo pang lalawig, Panginoon, at maging excited ang bawat isa sa paghintay sa inyong pagbalik dito muli, Panginoong Yesus, upang kunin ang mga pinabanal at nanalig at sumampalataya at lumakad ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that the economic growth will happen in the Philippines, Panginoon, at hindi nakakailanganin na maghiwa-hiwalay pa ng bawat mga miyembro ng pamilya, Panginoon, sapagkat sapat na at higit pa ang kayang-kaya niyong i-provide o ibigay, Panginoon, sa aming bansa. Economic growth, ang kaayusan mula sa aming pinakamataas na leader hanggang mababang mamamayan ng aming bansa ay magtutulungan, Panginoon, at magkakaroon ng progression, Panginoon, at pag-unlad sa aming bansa, Panginoon. We claim it, Panginoon, in your precious name, Panginoon, sapagkat sa inyo ay walang imposible, Panginoon, at magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, at tatalikod ang bawat tao, Panginoon, sa kasamaan at maglilingkod sa inyo ng buong katapatan, Panginoon, at ng buong puso, Panginoon. Ngayon din, Lord God, we pray para sa bansang ito na Hong Kong. Salamat sa aming mga amo bilang provider, Panginoon, ng aming mga sweldo na ipinapadala sa aming mga pamilya o mga kakilala sa Pilipinas, Panginoon. Naway kayo po ang magbalik sa kanila ng 100-folds of blessing, siksik, liglig at umaapaw in financial, in work, Panginoon, in health, in long life, Panginoon, at gayon din sa kanilang pagtatrabaho at pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon, ng divine wisdom. Ang protection, Panginoon, ay laging sa mabawat isa. At mas lalo pang lalawig ang mga churches at mga body of Christ, Panginoon, na sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon, dito sa Hong Kong at sa lahat ng panig ng mundo. Ngayon din, Lord God, we pray for Israel, your chosen nation, Panginoon, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay tumalikod na sa kanilang paniniwala sa napakaraming mga Diyos, Panginoon. Ngunit kilalanin lamang kayo bilang Diyos ang buhay nila, Panginoon, at Panginoon, tanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas lalong mangyari at maganap na kahit gaano man katigas ang ulo, Panginoon, ng bawat bansa, ng bawat tao, Panginoon, ay kayang-kaya niyong tanggapin kung sila ay magsisisi at tatalikod sa kasalanan, Panginoon, at papapasukin kayo sa aming puso at sa aming buhay, Panginoon. Ngayon din, Lord God, we pray sa lahat ng mga bansa, Panginoon, that there will be peace and no war in everyone, Panginoon. At kung sakali man na dumadanas nga ng mga ganitong pagsubok ang mundo, Panginoon, ay nakasisiguro kami, Panginoon, na tunay nga na nalalapit na ang muling pagparito ng inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ikunin at isama sa inyong kaharian. Dalangin namin na mapuno ang buong mundo ng ito ng mga sumasampalataya at nananalig at nagtitiwala sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Ava Father, ang Diyos na mapagmahal, ngunit may hustisya at patas kung humatol, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin na may papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. And this is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Babay pa sa ating lahat and God bless.